Ang saya ko kasi nagawa kong itong bagay na ito 'no, sa parisan po ng boss ko. Alam mo the time na yon, day off ko po nung time na yon. Ngayon umuwi ako sa bahay, nakahiga ako. Sabi ko, parang naispatan ko siya sa may pintuan ng bahay ko. Ay, naisip ko, ay, gagawa kaya ako ng palamuti. Sabi ko na gano'n. Kumuha ako ng isang headband ngayon. Tapos sinalian ko lang siya. Sabi ko, sige, pasok ako, sayang yung araw ko. Sabi ko pa ng gano'n. Nang pumunta na ako doon sa pwesto namin, sabi ko, ay, hi ma'am, nag-hi na ako. Nagulat yung mga tao, bakit ka nakasuot ng sunflower? Sabi gano'n sa akin. Ay, ito ma'am, sir, ito siguro yung magdadala ng swerte sa akin at sa negosyo po ng boss ko. Sabi ko ng gano'n. Parang wala lang, parang dinedma ako. Ano ba to? Ano ba itong pinagagawa nito? Yung parang ganun. Yan ba yun? Opo. Tapos, may pumunta na isang vlogger. Sa makatuwid, marami pong tao, nakapila din po. Sabi niya, sumingit siya, yung parang gumanon. Sabi niya, gusto mo i-vlog kita? Dapat tingin ako ng ganun. Sabi ko, i-vlog ako? Paano po? Sabi ko, sir, pasensya na po Okay lang po ba? Sabi ko, medyo mahaba po ang pila. Sabi ko sige, mag-usap po tayo. Hindi, akong bahala. Basta salita ka lang ng salita, ako ang bahala. Sabi ko, napaisip talaga ako. Sige, sabi ko na ganun. Salita na ako. Yes, mga suki, ito na po. 99, only rice, only juice, free drinks, only sabaw, only hug, only kiss, only love. Ayun, yung time na yon, nung natapos na siyang mag-vlog, sabi niya sa akin, ang galing mo, sabi niya ng ganun. Ay, sabi ko, sir, thank you sabi ko ng ganun. Sige, hayaan mo, 2 days ko siya bago may upload sa channel nila daw, sabi ganun. Sabi ko, talaga po? God bless you po. Sabi ko ng ganun, ang hirap pala ng trabaho ng isang vlogger. Andun yung pagod, hirap, puyat, po ano. Kaya alam mo, sabi ko nga sa kanya, napakalaking karangalan po na i-vlog nyo po. Ito yung business ng boss ko. So hindi ikaw may-ari? Yes, hindi po ako yung may-ari. Okay. Ngayon sabi ko, laking pasasalamat po namin sa inyo na kami pala yung napili nyo na i-vlog na bilang vlogger po. Kaya wala naman po akong kaalam sa mga ganyan. Nung in-upload nyo na po, 2 days, sabi niya, tinawagan kami. Sabi niya, alam mo, nag-viral ka, nag 1.5 million. Sabi ko, anong viral po? First time mo nag-viral ever. Anong viral po? Hindi ko alam yun. Sikat ka na. Thank you Lord. Sabi ko ng gano'n. Oh my God, sabi ko talaga. Sabi, sige, hayaan mo, babalikan kita dyan. So, nag-viral ka dahil sa bulaklak mo o dahil sa pagkain? Siguro sa kasama na po ang lahat niyan. Tapos yung alam mo makwela ako sa customer, masaya. Isa na rin yung charisma po yung gano'n Na alam mo, Ma'am Tin at saka Sir Jules. Alam mo, pag may matanda, yung senior kong tawagin, alam mo, malakas ang loob ko na, go. Kahit anong dami kong customer, inuuna ko talaga. Pinupuntahan ko, Nay, Tay, wag na kayong pumila. Dito po kayo. Priority kayo namin. Dito kayo umupo. Alam mo, sabi ng customer sa akin one time, napakabait naman nito. Sabi, naririnig ko lang po Nakita mo siya, talaga inaasikaso niya pag senior. Alam mo, sa harap, Sir Julius sa Ma'am Tintin sa kalooban ko na may naririnig ako na although naman hindi nila sa akin sinasabi ng harap-harapan, pero naririnig ko. Kaya sabi ko, thank you, Lord. Kaya tuwang-tuwa yung mga senior sa akin kapag nandoon sila kasi inuuna ko. Bakit hiwaga ang tawag Oo nga, ba't hiwaga? Anong storya niyan? Ang story niyan, Sir Julius Ma'am Tintin, parang napag-isipan lang namin na, yan nga po yung sabi ko na maraming lumalabas ngayon. May diwata, may mga kung ano-ano na lang. Sabi naman namin ng boss ko, what if kaya na nag-isip kami lang, try natin yung hiwaga. Sabi ganun. Sabi ko naman sa kanya, sure, malay natin. Okay lang naman Sabi ko na ganun sa kanya. Nung nagpa-print na siya nung time na yun ng tarpaulin, ayun, nakalagay na doon, hiwaga para sa overload, only rice, only sabaw. Ayun na yun. Tapos Maria, yung party ng hiwaga is Maria, bulalo. Overload din po yun, beef po yun lahat. Mula nung nang ganun na, ayun na, sunod-sunod na, hanggang na-viral. Na pinuntahan na kami uli ng iba-ibang mga vlogger, na gano'n, ni-interview na ako. Tuwang-tuwa. Sabi ko, oh my God, ito na pala yung bunga nito. Thank you, Lord. Kaya, alam mo, mapusok yung puso ko pagdating sa mga ganyan. Kaya sabi ko, pasensya na, sir, ha. Sabi ko na gano'n. Kung iiyak man ako, nilalabas ko lang po yung, alam mo, yung tuwa ko na nararamdaman na hindi ko yung maisabi ng tuwid dahil sa nangyayari sa buhay ko ngayon, sa negosyo ng boss ko. Sabi ko, Lord,
Kaya na lang po. Anong pakiramdam mo na kino-compare ka Oo kay nga. Diwata at sinasabing ginagaya mo siya? Alam mo, Sir Julius, Ma'am Tintin, totoo po, ginaya ko siya sa kanyang karanasan. Alam mo, siya yung, di ba, nalaman na rin naman natin ang kwento ng buhay niya, kung saan siya before, na hanggang naritik niya ang tuktok ng kanyang tagumpay. Ako may alam din ako, tapos naglalaman siya na makikita mo siya sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Alam mo, ang nagaya ko sa kanya, yung ugali niya na lumalaban ng patas. Lumalaban ng, talagang ito ako paninindigan ko to. Yung tibay niya sa pamumuhay niya, sa karanasan niya, yun yung sinasabi kong nagaya ko sa kanya. Naging inspirasyon ko siya. Biro mo nabuhay muli yung ganyang malilit na business sa pagpaparis po. Dahil sa kanya, na inspirasyon siya. Hindi lang, halos lahat na, Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Papares. Nakakatuwa. Ako naman, may ugali ako. Alam mo yan, sis, sana nanonood ka at nakikinig ka. Alam mo, pag nakikita ko siyang nasasaktan ako Nasasaktan ako, biglang siya yun. Kaya sabi ko, alam mo, ang dapat lang dyan, sige, tibay ng loob. Sabi mo nga, laban lang, walang susuko. Ayun, yun yung naman ako sa kanya. Nagaya ko sa kanya. So, pwede bang sabihin na fan ka ni Diwata? Yes po, number 1 fan niya po ako. Wow! Kaya sana, pagbibigyan man ako ng kahit konting oras, na makausap ko siya, makita ko siya, na makayakap ko siya. Kasi Hindi pa pala kayo nagkikita, hindi no? pa Face to po. face. Hindi pa po talaga. Siguro yan po talaga, ang number 1 wish ko talaga, na mayakap ko siya.